Kapuso reporter na si Atom Araulio. Meron daw ka-look-alike na taga Leyte at estudyante mula Quezon Province. Kuhang-kuha raw ang maamong mukha ni Birheng Maria. Ladies and gentlemen, Tumagundong ang sigawan sa Ormoc City Superdome sa Leyte nitong Lunes sa ginanap kasing opening ceremony ng 2026 NSPC o ang National Schools Press Conference. Ang mga campus journalist hindi napigilang mapasigaw at kiligin nang salubungin ang keynote speaker sa taong ito. Walang iba kundi ang award-winning Kapuso broadcaster at documentarist, si Atom Araulio. Mga campus journalists at mga NSPC finalists, mag-ingay! Ang journalism ay hindi lamang isang skill o kasanayan, hindi lamang itong isang trabaho, isa itong serbisyo, isa itong paninindigan. NSPC 2026, maraming salamat at mabuhay ang campus journalism. Pero nang kumalat ang videong ito, marami ang nalito. Ang naispatan kasi sa Ormoc, dalawang Atom Araulio. Atom Bisaya version? Parang mas Atom pa yung ka-look-alike ni Atom. what's your name? Adrian. Adrian Atom. Akala ko itong molecule. Sino ba talaga sa inyo ang totoong Atom? Kailan mo ani niya? Okay lang may ano niyo. Sir. Ang ka-look-alike ni Atom Araulio natunto ng aming team sa Ormoc City Hall. Hindi siya gumagawa ng documentary, pero may dala siyang mga document. Nagtatrabaho kasi siya bilang Administrative Aid 1. Siya si Adrian Justo. Ang Atom Araulio raw ng Barangay Marhen, Ormoc City. Kayang-kaya ni Adrian makipagsabayan kay Sir Atom sa kapugian. Lamang lang talaga na isang paligo si Sir Atom eh. Eh yung boses kaya? Narito na mga nagbabagang mga dokumento. Practice makes perfect. Adrian! Yan na ba yung mga DTR natin? Si Adrian, matagal na raw fan ni Atom. Idol ko si Sir Atom talaga po kasi matalino yun na reporter, ma'am. Kahit ano mangyari, talagang buwis buhay po siya mag-report eh. Sabi ng mga classmate ko dati, yun daw, yung kahawi ko, yung mata, at saka yung smile ko po. Pero kung meron man daw silang pinagkaiba ng kanyang idol, si Adrian, isa ng family man. Meron na siyang mga anak sa partner niyang si Rosebel. Nabighani ako sa kanya, yung pagngiti niya. Nito ko lang nasabi at napansin na magkamukha pala sila ni Atom. Inulit-ulit ko nga tingnan, tapos pinakita ko sa mga kasama ko. Hindi po ako nakapaniwala, ma'am. Kung nakita ko si Sir Atom, Yun nga lang, inunahan si Adrian ng kaba. Sir, pwede pa picture po. Bigla akong tumakbo sa labas ng pisina po. Kasi talagang hiya-hiya na po talaga ako eh. Natuwa ako kasi ay pwede pala maging artista tong partner ko, si Atom Araulio. Adrian Atom. Akala ko itong molecule. Kasi si Atom kasi maputi, siya itim. Ang pinanghihinayangan lang ngayon ni Adrian, hindi na niya nakausap si Atom. Yun lang yung talaga yung hinihiling ko po. Yung magkausap kami, bigyan lang po niya ako ng kahit kunting tips po yung sa mga ginagawa niya po. Kaya kami na ang gumawa ng paraan. Adrian, very nice to meet you. Alam ko mahiya. Si Adrian, pinadalhan ng video message ni Atom Araulio. Mismo! Nung nakita ko yung video, mas nakita ko yung resemblance. Magkamukha nga, lalo na yung mata, no? At saka syempre yung bigote. Medyo magkaiba yung mundo natin. Kung tips sa pagiging journalist, sabi mo lang yung totoo. Yun ang importante. Nako, huwag mo gawin trabaho ko, ah.
Very happy to meet you. Hopefully, pagbalik ko ng Ormoc, mas makapag-usap tayo ng matagal. Maraming salamat po. Kahit ganito lang yung buhay ko po, talagang pinapansin po talaga niyo ako po. Sarap sumigaw po na parang Adrian, akala ko molecule. Susunod, ang mga ipinaradang imahe ng mahal na Birheng Maria, bigla-bigla na lang daw kumukurap. Ang kanya raw kasing maliit na mukha, mapupungay na mga mata, at mahinhing ngiti, kuhang-kuha ang kadalisayan ng Birheng Maria. Siya ang 18 anyos na si Ayen. Pinortray ko po si Mama Mary with all my heart po. Kung ang mga estudyanteng kalahok sa NSPC ay ganun na lang ang dasal na manalo sila sa paligsahan, ang mga tiga Candelaria, Quezon Province naman, muntik nang mapaaba Ginoong Maria sa mga natunghayan nila sa prosesyong ito. Ang mga ipinaradang imahen kasi ng mahal na Birheng Maria, bigla-bigla na lang daw kumukurap, pero hindi raw ito aparisyon, kundi isang kompetisyon. Ang mga parang imahen kasi na nakasampa sa mga karosa, mga dalagang kamukha raw ng Birheng Maria at binihisan din gaya niya. Ito ang Mama Mary Portrayal Competition, bahagi ng selebrasyon ng taunang Candle Festival ng Candelaria. Ang pinakang meaning o layunin ng portrayal ng Mahal na Birhen does not just lie on the physical features of the woman portraying the Blessed Mother, but it lies deeply on how the one portraying Mama Mary imitates her virtues or her obedience to God the Father and her love for her Son, Jesus Christ. At ang bukod na pinagpala sa lahat, ang hinirang na pinaka-look-alike daw ni Mama Mary, ang dalagang ito. Ang kanya raw kasing maliit na mukha, mapupungay na mga mata, at mahinhing ngiti, kuhang-kuha ang kadalisayan ng Birheng Maria. Siya ang 18 anyos na si Ayen. Pinortray ko po si Mama Mary, hindi para lang mag-viral. Pinortray ko po si Mama Mary with all my heart po. Paglilinaw ni Ayen, wala raw siyang lahing banyaga. Sadyang malakas lang daw kay Lord ang kanyang Mommy Edeline. Nakita namin yung mga naglalabanan ng Mama Mary. Portrayal nga po na ganan. Sabi ko po sa asawa ko, sana balang araw may anak tayo na mapasali dyan. Pero pag-aamin ni Ayen, ang kanyang pananampalataya, minsan na ring sinubok. Ito'y nung na-stroke ang kanyang ama, taong 2016. Masasabi ko pong papa's girl po ako. Kaya po nung nagkaganon si daddy, sobrang mahirap po sa akin. Ang hirap po kasi madami po sila. Hindi ko po alam kung saan kami mag-uumpisa. Ayan na. Anong time po na yon, mas lalo po akong nagkaroon ng matibay na faith kay Mama Mary and kay Lord. Dahil batid ni Ayen ang hirap ng kanyang Mommy Edeline na mag-isa na lang ngayong nagtataguyod sa kanilang magkakapatid, naghanap siya ng paraan para makatulong sa kanyang ina. Hanggang naisipan niyang sumabak sa mga beauty pageant. May nakukuha kong cash prize pag nananalo. Binigay ko po sa parents ko. Sabi ko, ang lakas ng dating ng batang to. Sobrang liit niya, pero lagi siyang nananalo. Siguro din, andun yung dedication din niya talaga pag lumalaban siya ng pageant. At hindi lang siya sa pageant nangabog. Sa kanyang senior high school graduation kamakailan, humakot din siya ng awards. At ang achievement niyang ito, alay niya sa kanyang ama. Hindi naman po ako ganun ka-perfect na tao. Sa pag-portray ko kay Mama Mary, tinitake ko na lang po siya as para po mas maging mabuting isang tao. Yo, same beard!
Siguro nga nakakatuwang meron kang kamukha, lalo na kung hinahangaan, iniidolo o sumasalamin sa isang huwaran ng kabutihan at pananampalataya. Pero sa dulo, hindi sa pagkakahawig na susukat ang halaga ng tao, kundi sa sarili niyang kwento at sa kabutihang kaya niyang isabuhay para sa iba. Adrian, akala ko itong molecule. Uri ng pagong na Chinese soft-shelled turtle na itinuturing na invasive sa mga palaisdaan, hinuhuli at ginagawa palang panlaman tiyan at pulutan sa Negros Occidental. Sarap na ulam. Marami ang natakam sa minumukbang ng vlogger na ito. Aba, ang ulam niya kasi ang paborito nating adobo. Parang karning baka lang na galing sa New Zealand. Pero mabilis na bumaliktad ang sikmura ng ilan sa kanyang followers nang nalaman nila na ang kanyang inadobo hindi pala karne ng baboy o manok, kundi karne ng pagong. Luto na pala ang ating adobong ginataang pagong, mga lodi. Ligtas at legal bang kainin yan? Hindi na kami nag-usad pagong pa at agad na hinanap ang vlogger sa video. At dito napadpad ang aming team sa Silay City sa Negros Occidental. Siya, si Alan, ang kalimitan niya raw i-content seafood na sagana sa Negros. Ay! Okay, alam na. Pero ang pinaka-pinag-usapan daw na video ng kanyang followers, ang pagluto niya ng adobong pagong. Di ko naman sukat akalain na magbabiral talaga yon. Bago to sa pananaw ng iba, merong iba na nandidiri. Pero bago nyo raw siya gisahin, gusto lang niyang linawin na ang pagluto niya ng pagong legal daw. Itong klase ng pagong na to, ito yung mga invasive na pagong. Ito kasi yung nananalakay, naninira ng mga farm. Ang tawag sa mga pagong na ito, Chinese soft-shelled turtle. Nabibilang sila dun sa isang tinatawag nating invasive alien species. Maramihan sila kung mangitlog. Yung mga hatchlings ng mga like tilapia or bangos, kinakain nila yun. Wala nang maka-harvest yung fish pond owners. Hindi naman natin ito binabawal. Kailangan lang nilang kumuha ng permit sa DNR. Dahil sa napakahaba at malaahas nitong leeg, kilala rin ito sa tawag na turtle snake. Yung ulo niya is para siyang ahas, tapos malambot yung shell niya. Ang kulay niya is black gray. Pag ako pala nagluluto ng turtle snake, sinasama ko yung shell niya. Masarap pa sa adobo sa baboy. Kaya malambot, nga masarap nguyain, tsaka malasa. Allergic ako sa mga malalansa na pagkain. Pero nung kumain ako ng Chinese turtle is wala namang skin reaction. Ang mga turtle snake na inadobo ni Alan, huli ng kaibigan niyang si Remy na master na raw kung ituring sa pagmuhuli ng Chinese soft-shelled turtle. Mahigit 3 dekada na nga raw niya itong hanap buhay. Sa pagsugod ya, mga sugod kini pang 15 ka tuig. Inadako na kuha na mo na binta. Ang muna nagbuhay sa akon mga bata mo. Ang lungga ng mga Chinese soft-shelled turtle ang bahaging ito ng Bago River. Si Remy, doble ingat sa paglapit sa mga ito. Napakasakit daw kasi ng mga itong mga gat. Para mahuli ito, kanya itong pinana. Ito lang na nahuli natin. Kada pagong, tinatayang nasa 2 to 3 kilos ang bigat na ibibenta niya 300 pesos kada kilo. Amon mga kilala mo bakal sa amon. Pero dahil 5 lang ang nahuli niya ng umagang yon, uulamin na lang daw nila ang kanyang specialty, menudong pagong. Olimpiyuan ko ganay Ganay.
Kuwaon tang iyang mga dangog-dangog. Karne nito, napakalambot, napakalasa. Parang baka siya na parang kambing, no? Kung makatilaw na sila guro, masilin sila guro nga naamit kili. Kaya mo nang kuwan sa ako ng bata ko, yung pakausan, ulang apo ya. Ang paniniwala sa pagkain ng Chinese soft-shelled turtle na nakagagaling ng hika, naniniwala dito yung mga traditional Chinese medicine, pero wala pa tayong mga pag-aaral tungkol dito. May-ari naman ng kainang ito sa San Mateo Rizal na si Jerome, hindi lang daw inuulam ang pagong, pinupulutan din. At ang kanyang bestseller, sisig na pagong. Pag ako niya rin may ambagan, ganun, tas ako lang po magluluto. Doon ako natuto. Ang pagong na iniluluto ni Jerome, inaangkat pa raw niya sa Bulacan, 150 pesos kada kilo. Minsan uli lang din nila uli. Minsan culture, ganun po. Kasi lagarap na po kasi madami, kaya kung saan lang nila nakukuha. Magagawa ko dito siguro mga 10 hanggang 15 serves na sisig na pagong. Ngayon po, babaras ko po siya para malinis yung mga dumi-dumi. Galing po siya sa wild, madumi ito sigurado. Sunod na pinakuluan sa loob ng 20 minuto na may asin at mga pampalasa. Ito po yung shell niya. Ito nakakain naman dito yung ibabaw. Ang mayayain tulad mo lang din sa tenga ng baboy. Ganun lang ang texture. At saka niya iprinito. Yung aroma niya, talagang mabango sobra. Mamantika siya kasi para siyang baboy na pumuputok-putok. Kada serving ng sisig na pagong, 170 pesos. Hindi po nila nalasahan talaga na pagong pala yung kinakain nila. Masang manok, maririnig ko gusto ka magiinom. Si Jerome, dati raw welder, pero dahil hilig niya talaga ang pagluluto, nagtayo siya ng sariling kainan. Nagsimula po ako sa itik, tapos sinabi niya na sa akin yung pagong. Merong mga nagulat, mga natawa, gano'n. Pero iba naman, gusto naman, kasi hindi pa sila nakakatikim sa buong buhay nila. Dahil inuman yung pwesto ko, merong bibili. Mayaman sa protina, particularly yung collagen niya. Mas nire-recommenda na yung mga cultured talaga, yung mga wild na Chinese soft-shelled turtle, maaaring magtaglay ng mga parasites, maaari siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, maging mapanuri sila. Lutuin itong mabuti at i-check natin yung quality ng mga turtle na to. Sarap na ulam. Ang karne ng Chinese soft-shelled turtle, hindi para sa lahat. Sa iba, masarap. Sa iba, bagong panlasa. Pero kung hindi mo bet, ikwento mo na lang sa pagong! Perfect at matambok na likuran o balakang. Yan ang pangarap ng maraming babae. Pero para sa call center agent na si Erica, ang dapat sana asset niya para raw naging sumpa. Sa kanyang TikTok videos, ipinapasilip ng dalagang ito ang kanyang buhay. Tingnan niyo naman yung mukha ko ngayon. It was so glowing. Bukod sa pagbabahagi ng kanyang skincare routine, todo flex din siya ng kanyang mga bestida at palda. I feel so Disney princess dito sa dress na to. Sobrang ganda niya. At dito, may napansin ang netizens. Isa ka po ba sa stepsisters ni Cinderella? Bibi ka po ba? Ako nahihirapan para sa'yo, ate. Sa tuwing siya kasi ay nakatalikod o hindi kaya nakatagilid, agaw pansin ang hubog ng nakausli niyang puwet at balakang. Mukhang may padding. I think nagpagawa po siya ng puwet niya po. Natural ba ang kanyang hubog o may ibang sikreto sa likod nito?
Sa paupahang ito sa Quezon City nakatira ang babae sa video. Siya ang 24 anyos na customer service representative na si Erica. Pabili po ako ng ulam. Pag uwi ko, pagod na po ako. Masakit na rin po yung likod ko. So bumibili na lang po ako ng ulam dito sa malapit na karinderya. Sa kanyang paglalakad, si Erica madalas daw pagtinginan. Kakaiba yung hugis ng balakang niya. Malaki talaga eh. Pag matagal na po ako naghuhugas, medyo sumasakit po yung legs ko. Tinataas ko po yung legs ko para lang di po siya nangangawit. Lagi na po akong nakatingkayan. Kapag binababa ko siya, medyo uncomfortable kasi lalong bumababa yung katawan ko. Yung kwarto ko po is nasa 3rd floor po. Since pangalawang hagdan na po to, so medyo mas mahirap po siya. Mas masikip din po siya. Kapag umaalis, dresses po talaga yung sinusuot ko. Yung legs ko po nakakagalaw po siya ng maayos. Yung mga pantalon po na mga maong, hindi ko na rin po siya sinusuot. Naiipit niya minsan yung legs ko po tsaka yung balakang ko. Sa tape measure, 37-inch po yung sukat po ng balakang ko ngayon. Ito pong bewang ko is totoo po talaga to. Ito po yung hugis ng balakang ko. So wala po siyang padding, hindi rin po ako nagparetoke. Kapag nakaupo po ako, hindi po nila mapapansin na meron akong kondisyon. Si Erica, normal naman daw noong isinilang. Ang kanyang araw pangarap maging model at beauty queen. Ang bata ko, always nanonood po ako ng mga beauty queens kapag pinapalabas sila sa TV. Nagrarampa ako. Pero habang siya'y lumalaki, napansin niyang nag-iiba na ang kanyang kurba. Umuumbok na yung likod ko nung high school ako. Pag nandito sa harap, para siyang nakaliyad ako. Para po siyang pa-letter S eh. Nung nag-adult ako, grabe yung pagka-tupi ng likod ko. Nahiya siyang maglakad. Nagpapayong siya, yung payong niya, tinatakip niya sa nakausli niyang puwet. Ito rin daw ang naging dahilan kung bakit kinailangan niyang isantabi ang kanyang pangarap. Hindi siya pwede, dapat fit yung body mo kapag sasali ka sa beauty contest. Parang ang daming regrets po nung bata ko. Sinasabihan nila akong kabayo. It's so much degrading as a human being. Umiiyak po ako. Tinuturuan ko siyang maging tough. Huwag kang papayag na ganun-ganunin ka, lumaban ka. Ang payo ng kanyang ina, isinapuso ni Erica. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral. I'm really into academic po. I'm an achiever din. Nananalo ako sa mga Battle of the Brains. Yung mga classmate ko, na-amaze sila sa akin. Ngayon, si Erica napuno na ng kumpiyansa sa sarili at hindi na siya nahihiyang ipakita ang kanyang asset sa buong mundo. One of the mindset that I created myself is kapag naglalakad ako, I feel like nagmo-model ako, parang nagra-ramp ako. Chin up lang. Nung nahiya ako, lagi lang ako nakatingin sa sahig. Pero ngayon, tinitingnan ko rin yung mukha ng ibang tao. Inisip kong nasa runway lang ako or nabuboost yung confidence ko. Dapat talaga you allow yourself to feel comfortable with the uncomfortable. Yung video ko, it reached like 21.6 million views. May mga batang nagko-comment sa akin na parang nagkaroon din sila ng bullying. And then sabi nila humahanga daw sila sa akin and gusto din daw nila maging confident. Awareness na yung disability mo or yung flaw mo, it's not a barrier to achieve your dreams pa din. Pero bakit nga ba umusli ang kanyang balakang? May hinala ang kanyang ina. 5 years old na siya. Nanguha ng kamote po. Aksidente po siyang natusok sa shrub. Pag lumakad pa ika-ika, split po siya dahil humabol siya sa lolo niya. Kaya na-dislocate yung buto niya sa pelvis. Tapos pinahilot. Mula noon, nahirapan na raw si Erica maglakad. Nung nakumpay na siya, ang nangyari, TB sa buto. Nawaan daw ako ng tuberculosis ng grandparents ko. Tapos bumaba po siya dito sa may balakang ko. Hindi pa po namin siya napapa-follow up check. Tight din kami sa budget eh. Minsan di ako nakakatulog pag naisip ko siya. Pero hindi ko namin napakita sa kanya. Paano kung like isang araw, hindi na naman ako makalakad? Kaya ipinakonsulta ng aming team si Erica sa isang orthopedic surgeon. Ganito, okay lang ano? Ayon sa inisyal na pagsusuri, may kondisyon si Erica na tinatawag na hip contracture leading to anterior pelvic tilt and hyperlordosis. Hindi gumagalaw masyado yung right hip niya kumpara dun sa left. Kapag ginagalaw mo yung hip, nagko-compensate yung spine kapag ka binababa or hine-extend yung hip.
Pag tumayo siya, naka-fix na yung angle ng paa sa kanang pelvis. Yung pelvis ay umiikot kasama ng paa. Pinakamalaking contribution dito, yung nagkaroon siya ng probably TB arthritis or TB osteomyelitis. Para sa pagtingkaya, meron leg length discrepancy ang tawag. Kung di niya tititingkaya, hindi niya maabot yung floor. Meron siya na pain na nararamdaman sa balakang, mabilis mapagod. Maaaring ito yung dahilan. Wala naman pong implication in terms of alarming ba to sa kanyang buhay. Ang pinag-uusapan na lang natin dito is how acceptable the deformity is in her daily life. Meron naman daw posibilidad na maitama ito sa pamagitan ng hip replacement surgery. Kaya na niya mag-straight ng spine, yung pelvis niya hindi na magtitilt. But the one that supports all of those is the muscle. They should work in concert. The surgery is just the first part. Pwede din siyang mag-rehab or physical therapy to address yung muscle strain sa may mga muscles sa likod na kailangang i-strengthen. Masaya naman po ako and na-relief lang din po. Doon na lang din po ako sa rehab lang kasi ngayon nagagawa ko naman po yung gusto ko. Sa pamamagitan po ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office ay tulungan siya maiproseso ang kanyang PWDI. Ipapasok po natin siya sa Social Welfare Assistance. At para mas lumakas pa ang kanyang kumpiyansa sa sarili, tinupad namin ang naunsyami niyang pangarap na maging modelo. So welcome to Midnight Dream Studio. Maraming mga models dito, celebrities at mga beauty queens na nag-shoot dito. Ano ba nandito? Because we want to give that experience sa'yo. Talaga po? Yes. So meron tayong makeover today. So, Thank you po. Feeling ko po like nasa cloud nine ako because I'm wearing like a gown para akong like rarampa or like parang magra-runway ka. yung mukha niya talaga, ang liit, and yung expression. So she really has the face of a model. Ito lang, i-just to. Nung bata ko, I killed that dream. Kasi feeling ko like yung situation ko like, it wouldn't allow me to, naiyak ako. Your physical appearance doesn't define you. And that you can still be a model. Because it's just a society that is setting the standards. And we all have our own like beauty, and you can just be who you are, and there's the people around you that will support you. Ang tunay na ganda, hindi nasusukat sa hubog ng katawan. Dapat talaga you allow yourself to feel comfortable with the uncomfortable. Kundi sa kumpiyansang yakapin ang sarili at sa tapang na taas noong maglakad patungo sa ating mga pangarap. Mga magulang, alam niyo ho ba kung ano ang nilalaro ng inyong mga anak sa kanilang mga tablet o cellphone? Meron kasing online game ngayon na Roblox na sinisisi ng ilan bilang dahilan daw kung bakit ang ilang mga bata nagiging bayolente. Parang simpleng away bata lang ang mapapanood sa video na ito. Pero habang tumatagal, palakas na ng palakas ang palitan nila ng suntok. Magsuntukan kayo. Yeah, sige. Sige pa! Hindi kayo titigil! Hintayin niyo si Papa niyo mamaya. Sige! Hanggang nauwi na nga ito sa pagbuhos ng luha. Ang punot dulo raw ng away ng dalawa, ang online game na sikat sa mga bata, ang Roblox. Yun nga lang, makailang beses nang naipaulat na lumilikha ito ng kung ano-anong problema. Parami ng parami ngayon ang mga batang nagiging bayolente.
Are you lost? Wala na, hindi na maganda yung Roblox sa'yo. Nariyang may batang nagbantang susunugin ang kanyang eskwelahan. May grupo ng kabataan na nagplano pa ng pag-atake. At meron pang batang muntik ng kitilin ang sariling buhay. Dinalian daw niya ng lubid. Yung saka? Kaya nagduyan siya. Ni? Niambak, kay nagsuon ka sa? True Black. Sobrang takot ko kasi ma'am, baka may mangyari sa kanya. Nang dahil dito, muntik nang maban ang Roblox sa Pilipinas. Ngayong patuloy na minomonitor ng gobyerno ang larong ito, paano rin ba babantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak? Gaya na lang ng mga batang na videohang nagsuntukan dahil sa Roblox. Di ka titigil! Hintayin niyo si Papa niyo mamaya. Sige! Ang magkapatid na sina Yuri at Sunny, hindi nila mga tunay na pangalan. Kwento ng ina nila na itago natin sa pangalang Christy kung dati hilig daw ng magkapatid na maglaro sa labas. Ngayon, halos buong araw na raw silang nagro-Roblox. Paggising, laro po agad sila. Pero pag oras naman po ng almusal, tanghalian, naalis po nila yung cellphone. Pero after po nun, cellphone ulit. Ang paboritong laro ng magkapatid, Strongest Battlegrounds, isang fighting game gamit ang mga anime character at ang mga player kailangang makipaglaban ng kamao sa kamao para manalo. Pag nanalo po, sobrang sayo pa. Nangangasar po. Talo po ng trash talk na lang po kami. Nitong nakaraang buwan, ang magkapatid muling nag-Roblox. Mga ilang minuto lang, natapos na po sila maglaro. Panganay po, nangaasar po. Talo ka lang, sabi niya. Hindi pa ako po siya. Hanggang sa sila'y nagkapisikalan na. Magsuntukan kayo. Sige. Pag may suntukan po, ginagaya po din namin. Sige pa! Di ka titigil! Hintayin niyo si Papa niyo mamaya. Sige! Galit din po ako. Kaya binidyohan ko talaga para yung tatay na lang nila yung magdisiplina. Binawal ko naman po nun, hindi rin talaga mabawal. Bago na humaling sa Roblox ang magkapatid, maayos naman daw ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hanggang sa napansin daw ni Christy ang pagbabago ng kanyang mga anak. Dati, pag inutusan mo, okay lang po. Wala kang maririnig na sasagot sila. Ngayon po, Diyos ko, puro wait, dadabog sila. Madalas po ako talaga nagbabantay sa mga bata. Akala ko okay po na more on cellphone. Hindi po pala. Ayon sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ang CICC, tinatayang nasa mahigit 5 milyon na mga Pilipino ang naglalaro ngayon ng Roblox. Karamihan, mga bata. Kabilang na ang anak ni Linda na si Tony, hindi rin nila mga tunay na pangalan. Buong akala ni Linda, harmless ang kinahumalingang laro ng kanyang anak. Kaya laking gulat niya raw nung nakarating sa kanya ang isa sa mga post ni Tony sa social media. I will burn down my wall. Ang status kahit ipinost ng isang bata, hindi raw ipinagsawalang bahala ng PNP Anti-Cybercrime Group. Agad silang nagsagawa ng investigasyon. Ayon sa salaysay ni Tony, nakatanggap daw siya ng isang link habang naglalaro. Nang klinik niya ito, dinala raw siya sa isang private chat room kung saan binigyan daw siya ng mga task na kailangan niyang kumpletuhin. Kapag nagawa niya raw ito, makakatanggap siya ng reward. Minamanipulate po nila doon mismo sa mismong platform kung saan sila naglalaro, and then gumagawa sila ng sarili nilang community na puro violence po. Dahil sa dumaraming kaso ng karahasan at ilan pang mga nakababahalang insidente, sangkot ang mga kabataan na di umano naa-addict sa Roblox. Tinututukan ito ngayon ng DICT o ng Department of Information and Communications Technology, pati na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. The platform was a breeding ground for child exploitation, molestation, base sa pag-imbestiga nila na groom ang mga batang to sa Roblox at dinala sa ibang platform. Dokumentado natin na may pagkukulang talaga doon sa platform pagdating doon sa safety features nila.
Kabilang sa reklamong kanilang natanggap ang kaso ng 7 high school students sa Laguna na nang dahil daw sa impluwensya ng Roblox, nagplano silang magsagawa ng pag-atake sa kanilang eskwelahan. Mabuti na lang daw ang kanilang plano na buko. Nag-undergo po sila ng counseling and proper intervention po sa tulong po ng ating social workers po. Ang usapin tungkol sa Roblox umabot na hanggang sa Senado kung saan pinagdiskusyonan ng mga senador ang pag-ban sa larong ito sa Pilipinas. Sobrang nakakabahala po. Talagang 180 degrees away from gaming, no? Itong mga planong gumamit ng mga sandata, gumawa ng karahasan laban sa mga kapwa-estudyante at hanggang sa sarili. Pating mga bata nagrarally na sa Roblox. Pero dahil naman dito, ang ilang mga batang user nagsagawa ng virtual rally sa Roblox mismo. Kabilang sa mga nag-aklas ang 10 taong gulang na si Ryoji at ang napili nilang venue ng kanilang virtual rally sa online version ng Luneta. May hawak-hawak din silang placards. Nilagay ko po doon, mag-iba ng Roblox, babang presyo ng langis. Kasi po, nawala na po ng langis. Siyempre, masaya dahil pati mga bata alam na yung mga hirap ng jeepney driver. Ang madalas daw laruin ni Ryoji sa Roblox, Diesel and Steel, isa itong jeepney simulator game. Dito, maaari siyang bumili at mag-customize ng sariling jeep, magkumpuni ng mga makina at magkarga ng gasolina. Ito po yung jeep, parang natututo rin po mag-drive. Gahanap po tayo ng pasahero. Ayan po, may sumakay na po ulit, tapos magbabayad po yan. Pagka may pasok naman, hindi naman siya lalaro. Minsan, napapagalitan pagka yung sumusobra. Dapat hindi iban para yung mga bata mayroon silang libangan. Kasi depende naman sa magulang yan Huwag nilang i-spoil din yung mga bata na masobrahan dyan sa larong ganyan. Samantala, nitong Martes, dumalo ang mga representative ng Roblox sa hearing sa Senado. Our mission in the Philippines remains clear: to provide a safe, transparent, and innovative digital environment for all Filipinos. And we recognize that with our growth comes a profound responsibility to protect young and the most vulnerable users. Matapos makipagpulong sa DICT at CICC ang pamunuan ng Roblox at nangakong paiigtingin nito ang mas mahigpit na safeguards katulad ng age-appropriate at parental control sa laro, hindi natuloy ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas. We announced a global overhaul of our safety systems with the introduction of Roblox Kids Mode and Roblox Select Mode. These updates represent a transition to a fully safety by default model. Sa tulong ng Philippine Identification System National ID, magkakaroon na rin daw ng age verification code para masiguro na ang batang users ng application hindi makapaglalaro ng 18 and above o teen-rated games. Despite the new security features, it's still the job of the parent and also the child to cooperate in order to make sure that they're using it in a safe and age-appropriate manner. These will require an age check on the child account. And then next, we have spending restrictions. You can set a hard limit how much the child account can spend. Safety by default ang feature nila. Halimbawa, kung magre-register ang mga kabataan nating Pilipino para makapaglaro sa kanila, at the onset, kailangan may parental consent kagad. Nalusutan pa yan, pwede na natin i-shift your responsibility do sa mga parents na, to be honest, this is a shared responsibility naman talaga. We're not really on the side na parang kailangan natin mag-ban, but rather on the compliance na dapat restriction. The more na nagbaban tayo ng mga bagay, maghahanap ng way si bata to at least ma-access yung mga ganitong bagay. For example, they used virtual private networks. Sa ganung bagay, magiging underground na ang magiging operations nila. Binigyan din nila ang kumpanya ng 3-month probation period. Hindi po natin tinatanggal yung posibilidad na maban ho sila dito sa Pilipinas kung hindi ho sila tatalima doon sa napagkasunduan ho natin. Ang desisyong ito, ikinatuwa ng 12 anyos na content creator na si Jaylin. Ang nakasabi dito is ang paglalaro kasi ng Roblox, ginagawa niyang content online. So ito guys is mag-OB po tayo pero may plot twist. Masaya po siyang laruin kasi po madami pong task na gagawin. Ang kanyang paboritong laro, 99 Nights in the Forest, isang survival horror game.
challenging po siya, tapos adventure din po. Hi guys! Welcome back to my gaming channel ng The Sisters TV! Malaking tulong din daw ang larong ito sa ilan sa kanilang mga gastusin. Lalo pat ang account ni Jaylin, pinagkakakitaan niya na. Nakakapamili na po kami ng bagong gamit para po sa pagbablog ko po. Oras lang po yung paglalaro ng Roblox. 1 hour, 2 hours. Tapos kukunin na huwag siya magkakausap ng hindi kakilala. Tapos huwag siya magbo-voice chat. Si Jaylin, consistent honor student din daw. Para po sa akin is hindi naman po talaga nakakasama yung Roblox. Gawin po muna natin yung utos ng ating mga magulang, tapos pa sa mga academics bago po tayo maglaro ng Roblox. Dito naman sa Davao City, bantay sarado na raw talaga ng mag-asawang Paul at Maria. Hindi nila mga tunay na pangalan ang kanilang 7 taong gulang na anak na itago natin sa pangalang John. Sa kaso nila, sinisiguro nilang hindi na ito maglalaro ng Roblox. Nang dahil daw kasi rito, halos buhay na nito ang naging kapalit. Ang paboritong laro ni John, Rivals, isa itong FPS o first-person shooter game kung saan paunahan ang pag-ubos ng mga manlalaro sa kalaban na team gamit ang iba't ibang armas para manalo. Umpisa siya ma'am, siguro pag bigising niya sa umaga, mahigit 3 oras. Parang wala na sa kanyang isip. Pag natatalo siya, nagsasalita siya ng mga bad words. Hanggang nitong Nobyembre, katatapos lang daw noong maglaro ng Roblox ni John nang may napansin silang sugat sa liig ng kanilang anak. Naunsa na? Diunsa ni mo na? Higta ni mo og? May nag-utos daw sa kanya na talian daw yung liig niya, tapos biglang tumalon. Yung Roblox. Diunsa ka? Kaya nagduyan siya. Ni? Niambak kay nagsuon ka sa? Roblox, so tanawa. May pagkukulang ako sa aking anak dahil may isa po akong anak, 2 years old pa po. Hindi ko po siya nababantayan palagi. Na-install ko na yung laro niya. Hanggang ngayon, wala na. Ayaw ko nang mangyari ulit. Nilaro lang ng akong plastiko. Sinubukan naming kunan din ng pahayag ang pamunuan ng Roblox pero wala silang sagot habang ginagawa ang ulat na ito. Sundin natin yung 3:1 rule. Kada isang oras na naglalaro ka, meron kang 3 hours na off-screen time. Pwedeng naglalaro ka with actual people sa labas. Importante rin yung tinatawag nating no screen zone sa bahay. Be present with your children. Saka socio-emotional support na tinatawag. Manggagaling yun sa mga magulang. Huwag nating hintayin na kunin ng ating mga anak sa online gaming at sa mga nakikilala nila sa mobile gaming yung support na kinakailangan nila. Sa likod ng bawat laro, may mundong hindi laging kontrolado. Kaya sa bawat laban, ang tunay na bantay, hindi teknolohiya, kundi ang gabay ng magulang. Hintayin si Papa niyo mamaya. Sige! Para mapabilis ang biyahe papunta ng isla ng Boracay, aprobado na at iginawad na sa isang pribadong korporasyon ang paggawa ng tulay na diretso ang biyahe papunta roon. Pero ngayon pa lang, may mga bangkero at residente na nangangamba na para sa kanilang kabuhayan. Isang piraso ng paraiso na malaking biyaya para sa probinsya ng Aklan. Puting-puting buhangin. Tubig na kristalinaw. At ang paglubog ng araw dito, parang ipininta. Isa ito sa pinakamagandang isla sa buong mundo, ang Boracay. Pero sa likod ng postcard perfect na isla, may nagaganap ngayong tunggalian. Dito sa Katiklan Jetty Port, nakadaong ang mga ferry at bangka na maghahatid ng mga pasahero mula Katiklan papunta sa isla ng Boracay. Boracay, good morning po. Ang biyahe, 10 hanggang 15 minutos. Ang pamasahe, 60 pesos. Agaw pansin ngayon dito ang dilaw na t-shirt ng mga bangkero na may naka-imprentang No to Boracay Bridge. Mainit kasing issue ngayon na bilang na ang araw ng mga ferry.
dahil matutuloy na ang pagtatayo ng tulay na magdudugtong sa Katiklan at isla ng Boracay, ang Boracay Bridge. Para sa akin, bilang pumapasyal dito, pabor ako kasi para madali yung pagpunta sa island. Pagsakay ng ferry, makikita ang ganitong mga tarpaulin na nakapaskil sa bangka. I don't think it's a good idea. It's going to just cause more traffic. That's part of the adventure here to come to Boracay, is taking a boat. I'm totally against it, especially for the boat handlers and people like that. Inanunsyo kasi sa linggong ito na ang San Miguel Holdings Corporation o SMHC ang gagawa ng tulay na nagkakahalaga ng mahigit 7 billion pesos. Ayon sa plano, ang itatayong tulay may kabuuang haba na humigit kumulang 2.54 kilometers. Nasa 1.14 kilometers dito ang sakop ng main bridge. Magkakaroon ito ng road lanes, walkway para sa mga pedestrian, bicycle lane, utility line, pati na cargo at waste transport system. Ang tulay, isang PPP o Public-Private Partnership Project. Ibig sabihin, magkatuwang dito ang SMHC na pribadong kumpanya at ang DPWH o ang Department of Public Works and Highways. Ang pinakatumututol sa proyekto, mga katulad ni Leo, na pangatlong henerasyon na ritong bangkero. Hindi naman kaya pag-aralin kami ng magulang namin noon, hanggang natuto na lang magbangka. Half day lang ang duty ni Leo. Sa kanyang 4 na biyahe, ang sasahurin niya 500 pesos na makukuha pagkatapos pa ng 5 araw. Po, malaking tulong yung pagbabangka yung sa buhay namin kasi naparal ko yung anak ko eh. Sa trabaho niya rin daw na ito, nakukuha ang pangsuporta niya sa kanyang 98 anyos na ngayong lola. Ang bili ng gatas, ng gamot, dito na siguro ako tatanda eh. Huwag lang matulad yung anak ko, kaya pinapaaral ko yung anak ko. Kaya naaalarma ngayon si Leo. Anya, ang tulay dapat nag-uugnay, hindi puputol sa kanyang kabuhayan. Kaagaw mo na yung tulay kung sakali. Mabigat sa loob, ma'am, kasi di ka nga halos makatulog kung yan lang lagi yung nasa isip mo. Parang bumuhos ba yung langit sa lupa na apektado yung hanap buhay namin. Bukod sa mga bangkero, damay na rin syempre ang mga operator ng mga ferry. Pare-pareho silang masasagasaan ng tulay. Isa sa mga mariinding tumututol ang CBTMPC o ang Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative na binubuo ng mga bangkero at ferry operators katulad ni Godofredo. Si Godofredo may 3 bangka na ino-operate sa Pantalan. Ang naipundar ko, halimbawa, nakapagpatayo ako ng maliit na boarding house. Ang stand namin talaga ayaw namin. Sometime in January, nagsabi sa akin yung taga San Miguel na mayroon namang hinahanda silang i-offer sa amin. Ang sabi ko nga, yun naman kasi titingnan natin kung viable naman para sa amin na tuloy-tuloy rin ang aming kabuhayan. Talagang malaki ang kinatatakot namin kasi hindi naman negosyo itong mga bangka, hanap buhay ito eh. Isa pa sa kanilang inalmahan ang kumakalat na balita na di umano kapag nabuo na ang tulay, sisingilin na ng toll fee ang lahat ng dadaan doon. Pinakompute ko nga eh, kung may 8.7 billion kayo na payable in 30 years, sila na nagsabi sa akin na 30 years nilang babayaran eh. O, wag na nating bilangin yung interest. Divide mo in months out of 30 years. Kailangan magkaroon sila ng income ng 24 million a month. So, dapat kumita kanyang more than 800,000 a day. Saan yung kukunin yan? Ang sagot sa akin eh, toll fee. Kita mo kagad eh, ilang turista ba ang pumupunta sa Boracay araw-araw? If you have to target the 800,000 a day, magkano sisingil mo doon? Sabi ko nga eh, kung halimbawa ka ako, taga-Katiklan ako, may bit-bit akong bisikleta eh, gusto ko magbisikleta sa tulay, kahit bisikleta mo, magbabayad din eh. Anti-poor, most likely. Ang ipapatayong Boracay Bridge, dagdag daw ngayon sa pinoproblema ng kooperatiba. Lalo't hindi pa raw sila tuluyang nakakaahon mula nang ipag-utos ng Marina o ng Maritime Industry Authority na i-modernize na ang mga bangka patungong Boracay. Kung hindi lang sana nila kami nagkaroon ng compulsory na mag-modernize at saka yung dati pa na wooden hull, siguro hindi gaanong kabigatan sa loob namin.
Isa sa mga apektado ng utos na yon, si Arlie, na nagmula rin sa pamilya ng mga bangkero. Ang bangka noon ni Arlie, minana pa raw niya sa yumao niyang ama na si Charlito. Sabi niya sa akin, huwag mong pabayaan yung bangka dahil diyan mo buhayin yung pamilya mo at saka si nanay mo. Ang bangka ng kanyang tatay ang naging kaagapay daw ni Arlie sa paghahanap buhay. Dito siya kumuha ng pantustos sa pagpapagamot sa sakit ng kanyang ina. Pero nang ipinag-utos na ng Marina noon ngang 2021 na i-phase out ang mga lumang bangka at palitan ang mga ito ng modernized boat, wala raw nagawa si Arlie kundi ibenta ang natitirang alaala ng kanyang ama. Ang mga lumang bangka kasi, mas mataas daw ang risk sa aksidente dahil luma na at gawa sa kahoy. Kaya isinulong ang paggamit ng mga modernong bangka sa isla na gawa sa fiberglass, aluminum o bakal na mas matibay. Bukod pa sa kumpletong life-saving equipment alinsunod sa updated maritime safety requirements. Bininta po namin yung bangka sa halagang 200,000 lang. Naiyak lang kami. Nakita namin yung bangka namin na pumapalayo. Para makabili ng bagong bangka, si Arlie naghigpit ng sinturon para makapag-ipon. Nangutang din siya ng 6 million pesos. Ang problema, isang buwan na siyang pinatigil sa paglalayag. Ang kanya raw kasing modernized boat, mali ang sukat. Kaya kailangan pa niyang lakarin ulit ang mga papeles. Pahigpitan muna ng bulsa. Walang trabaho, laga ng anak kong bunso, nangangahoy na lang. Para masuportahan ang mga bangkero at operator na walang kakayahang makabili ng sariling bangka, ang CBTMPC nangutang sa mga bangko. I was able to secure a loan from Land Bank which is 135 million. Yun ang ginamit namin para ipahiram ko rin doon sa mga boat owners. At yan, nagkaroon sila ng mga bangka na fiberglass. Hindi pa nga kami nakabayad ng utang namin kasi nirestructure yung utang namin nung COVID time. Wala kami kita. So another 7 years. 2031 pa mababayaran namin lahat yan. At ngayong may ipapatayong tulay sa isla, nangangamba ulit ang maraming mga bangkero na baka mas lalo silang malubog sa utang. So ang magiging move siguro namin, we will try all the legal means, maybe through the court or even it goes to the Supreme Court if it is necessary, para naman na mapahinto namin. Sa pagpapatayo ng Boracay Bridge, hindi lang daw kabuhayan ang masasagasaan, pati na mga kabahayan. Isa sa mga lugar na posibleng matamaan ng gagawing tulay ang Sitio Tabon Baybay, kung saan napapabalitang tatayuan ng base ng tulay. Dito, isinilang at nagkamuang si Mary Jane. Nung natuklasan ang Boracay noong 1984, yun doon nagkaroon ng mga bangka, nagkaroon ng hanap buhay, medyo umangat-angat kunti yung mga residente dito. Nung nalaman ni na Mary Jane na malaking bahagi ng kanilang sityo ang maaapektuhan ng paggawa ng tulay, nangamba siya na baka paalisin sila, lalo't wala siyang hawak na titulo sa kanilang tinitirhan. Nung time nung inaplayan kasi namin to, hindi agad kami pinagbigyan ng DNR. Ang sagot daw ng DNR sa kanila is mag-aantay daw ng 25 years kung wala daw project yung government, pwede daw namin applyan. Pinayagan naman sila ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources noon daw 1997 para mag-apply na makakuha ng titulo ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Pero hindi raw yun natuloy matapos itong bilhin ng mga pribadong individual. Lahat dito ng mga residente is against sa yung project na yan. Maaring ma-demolish daw yung lahat ng mga residente dito. October 8, 2025, ang sangguniang panlalawigan ng Aklan, ipinasa ang Resolution Number 193-2025 na nagsasabing sila ay may strong objection o matinding pagtutol sa proyekto ng tulay. Nasundan ito ng isa pang resolusyon na tumututol din dito. Nito lang March 12, 2026. At nito lang Miyerkules, dalawa pang mahahalagang resolusyon ang kanilang inilabas kontra rito. Una, kinondena nila ang DPWH dahil iginawad ang proyekto sa SMHC kahit may malinaw na pagtutol mula sa LGU ng Malay na nakasasakop sa Boracay. Pati na
ang provincial government ng Aklan at ng iba't ibang mga sektor. Pangalawa, humiling sila sa Public-Private Partnership Center na ibigay ang lahat ng mga dokumento tungkol sa proyekto, katulad ng proposal, bidding process at negotiations. Mahigpit ang pagtutol ng probinsya ng Aklan sa proyekto na pagtatayo ng bridge connecting Barangay Katiklan or mainland Panay to the island of Boracay. Dahil malaki ang magiging epekto nito, hindi lamang sa kalikasan, kundi sa ekonomiya mismo, to the local revenues we are deriving from the operation of the jetty ports. With the bridge, ang nangyayari, kukunan mo ng income ang local governments. Bibigay mo doon sa private company operator ng bridge. So there should be a weighing or a balancing of interest. Sino ba ang mas mabigat na dapat bigyan ng malaking konsiderasyon? Yung the general welfare of the local community or the interests of a private operator? Sa kabila ng mga tumututol, may mga nagpahayag din ng pagsuporta sa itatayong tulay. Ayaw nila ng tulay sa Boracay, pero kapag tinatanong sila kung bakit mahal ang mga bilihin, sinasagot nila malaki ang ginagastos nila bago makatawid ang mga produkto kasi dagat pa daw ang tinatawid. With bridge equals more tourists, which will compensate the jobs that will be affected. Boracay belongs to all Filipinos, not to Iquinons only. Malaking tulong din daw ang itatayong Boracay Bridge sakaling masama ang panahon at hindi makakalayag ang mga ferry o bangka. Kailangan din ng tulay. Kung may kailangan ng emergency ang isang tao, mas mabilis lang maililipat sa isang hospital na kumpleto sa kagamitan. Sa kabila nito, may nagpahayag din ng pagkabahala. Lalo't posible raw itong magdulot ng pagkasira ng likas yaman ng isla ng Boracay. Serious cons: massive environmental risk, uncontrolled urbanization and overdevelopment. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan sisimulan ang pagtatayo ng tulay. Ayon sa Project Information Memorandum ng Boracay Bridge Project, magsisimula lang ang construction kapag kompleto na ang right-of-way at aprobado na ang detalyadong disenyo ng tulay. Tinatayang aabot sa 3 taon ang paggawa nito. Pero para sa mga taga Boracay, mabilis lang ang panahong ito para mawalan sila ng trabaho. Siguro hindi naman totally wipe out, but malaki talagang epekto sa amin. Nitong Huwebes, may nagpadala ng mensahe sa aming team na sinasabing noon pang 2018 na una naman na raw aprubahan ng LGU ng Malay ang kagustuhan ng San Miguel Holdings Corporation na magtayo ng tulay. Nakasaad sa kasulatan noong November 27, 2018 na naka-address sa dating DPWH Secretary at ngayoy Senador Mark Villar at kay Ramon Ang ng SMC na hindi sila tutol at sinusuportahan nila ang proyekto. Ang sulat ay mula sa nooy acting mayor ng Municipality of Malay na si Abram Swalog. Walang authority yung mayor to bind the local government without the prior approval of the Sangguniang Bayan. Walang approval ito ng Sangguniang Bayan. That was in fact clarified that they have never issued any endorsement for the project. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang dating acting mayor Swalog pero wala siyang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Sinubukan din naming kunan ng pahayag ang pinagbigyan ng proyekto, ang San Miguel Holdings Corporation na siyang magtatayo ng tulay. Sa isang press conference, nagsalita naman si DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa proyekto. I was informed that consultations were done both by San Miguel and DPWH in the past. Now, so this is a critical infrastructure project that we need to be built, but we are assuring the residents there and the stakeholders that whatever grievances they have and whatever their concerns, ang sinabi ko sa San Miguel, all of those concerns need to be addressed. And I was assured by San Miguel Corporation, by Mr. Ramon Ang himself, that those concerns will be addressed properly. Masasabing konsultasyon ang nangyari
They presented their proposed project. Iba yung presentation sa konsultasyon. In fact, during the presentation, we have already expressed a lot of reservations na hindi naman nila sinasagot. Noong 2019, merong na-issue na environmental compliance certificate for the construction of the Boracay Bridge from Katiklan to the Boracay Island. Pero nag-lapse na ito kasi yung environmental compliance certificate natin ay may visa yan ng 5 taon. Wala pa kaming na-review, so wala pang na-approve ng ECC. Mag-submit silang ng malinaw na plano kung sa tingin nila may maapektuhan ng mga coral seagrass para maiwasan ito or ma-mitigate yung impact ng proyektong ito sa ating environment. Hindi na magtutuloy-tuloy rehabilitation, bababa na rin yung marine biodiversity sa lugar. It will be a long-term problem. And in order to rehabilitate that, as I've said, it will take a lot of years. Maawa naman kayo sa mabubutman o sa lahat ng mga maepektuhan, sa mga porter, driver, mga umasa sa bangka, huwag nyo na ituloy yan. Kasi kami, ayaw talaga namin ng tulay. No to Boracay Bridge. Palubog na naman ang araw sa paraiso ng Boracay. Nangangako ng panibagong bukas. Pero para sa ilan na nangangamba ngayon sa kanilang mga hanap buhay, ang pagtatapos ng isa na namang araw, tila inilalapit lang sila sa posibleng paglubog ng kanilang kabuhayan. Walkie-talkie ng magkaibigang biyaheng Bukidnon, bigla raw may nasagap na tunog na parang boses daw ng babaeng umiiyak. Habang binabaybay ng magkaibigang RJ at Jimboy ang madilim na highway na ito papuntang Bukidnon, biglang nawala ang kanilang antok sa kanilang napakinggan sa loob ng kanilang sasakyan. Bro, ilak, istorya na siya, di na mo masabtan. Kusog na kayang ilak. Pero hindi raw ito programa sa radyo. Ang tunog kasi ng pag-iyak o pagtangis ng babae mula sa dala-dala nilang walkie-talkie. Kadugog ka dito sa kahinga. Pero ang nagpatindig daw sa kanilang balahibo, ang tila nakikipag-usap sa kanilang babae, hindi raw nila kasama at lalong-lalong hindi nila kilala. Hindi na mo matabangan, ma'am. Paulay na lang, ma'am. Sino ang babaeng umiiyak sa walkie-talkie? Aswang naman ako. Bakit siya naghihinagpis? Madaling araw, noong February 25, nang bumiyahe ang grupo ni na RJ mula Davao City patungong Valencia, Bukidnon. May rescue kaming sasakyan sa Valencia. Exactly 1:30, umalis na kami ng Davao City. Kami yung unang sasakyan sa convoy. Ako yung nasa passenger seat. Habang sakay naman ng kasunod na pick-up, ang kapatid ni RJ na si Louie at ang mekanikong si Rap Rap. Dahil wala raw signal sa ilang lugar na kanilang dadaanan, minabuti nilang magdala ng walkie-talkie. Pansamantala silang huminto bandang 3:00 ng madaling araw. Bumaba kami dalawa ni RJ ng sasakyan. Pinuntahan namin yung kapatid niya sa kabilang sasakyan. Habang nagsisigarilyo ang kanilang grupo, lumingon-lingon daw sila sa kanilang paligid. Sabi ni RJ na, alawang, sementeryo, manday na Kita mo talaga yung mga nicho, tsaka may mga atip. So after nung yosi namin, sir, umalis na kami. Pero hindi pa man daw sila nakakalayo. Tumunog bigla yung radyo namin. Laking gulat daw ni na RJ nang ang kanilang narinig. Hindi boses ni Louie at Rap Rap. Bata na tumatawa. Mga 6 seconds ata yun, sir.
Nagulat kami, parang binaliwala lang namin, baka nasagap lang gano'n. So, mga after 5 minutes po, Tumunog na naman ulit. yun na, may umiiyak ng babae. Di talaga inisip na prank kasi doon na part, sir, wala nang signal. Almost 30 minutes na kaming bumibiyahe, nandun pa rin yung umiiyak. Kinausap pa nga namin, sabi namin, ma'am, kung nantitrip lang naman kayo, huwag kami. Hanggang niradyohan nila si Louie na nasa kabilang sasakyan. Sabi ko dun sa kapatid ko, may umiiyak, sabi kong gano'n, naririnig mo. Nag-feedback ako sa kanya na wala kami naririnig. Nag-decide si RJ at ako na videohan. Istorya ang gusto ng puto-puto lang nung. Gandhi. Bro. Loy. Kaya karon. Tulingana. Bro, gilak. Istorya na siya. Di na mo masabtan. Klaro na dito kayo. Ma'am, saan mo ginabatsyag, ma'am? Tagatibig ako malaybo ba, promise. Palungan ako ni ma'am. Marpaminan ako. Spirito, gito. Nagmurog ang mga tail ba? I-off na nila yung walkie-talkie nila. Nag-undo talkie nila. Yun na naman yung umiiyak. Mas lalo pa raw tumindig ang kanilang balahibo sa mga sumunod na nangyari. Tumawag bigla si Louie sa walkie-talkie. Sabi niya sa amin na may nakasakay daw sa likod ng sasakyan namin. Tinignan namin, sir, sa likod talaga. Wala namang nakasakay. Tuluyan na lang daw natahimik ang boses sa walkie-talkie nang nakarating sila ng overview sa bayan ng Quezon. Natutrauma kami, sir, kasi maraming pumapasok sa isip namin. Sabi ng partner ko, itapon na lang talaga yung walkie-talkie na ginamit namin. Habang ini-interview ng aming team si RJ, ang ilaw ng sasakyan na gamit nila sa shoot, Wala, nag-unlock. biglang namatay. Lobat na. Patay. I-andar na lang, Wang. Wait. Kasi pag nalobat yun, hindi na i-start yun ulit eh. Tsaka wala namang remote to na namamatay yung sasakyan, di ba? Inaabahan, sir, ganun. Parang bumalik sa ko, sir, ulit yung nangyari. Ang plano sana namin doon, sir, is parang balikan doon yung kung saan kami nag-stop. Baka doon galing yung mga espiritu na nakapasok doon sa radyo. Hinanap ng aming team ang di umano libingan kung saan huminto sina RJ. Madalas po ba yung aksidente? Oo. Pinuntahan din nila ang overview sa bayan ng Quezon, ang lugar kung saan daw huling nagparamdam ang babaeng umiiyak sa walkie-talkie kina RJ. Hanggang sa may nakapagkwento sa kanila na nito lang Oktubre, may 2 namatay sa lugar. Hinanap namin ang mga kaanak ng biktima. Dapat tayo yung mama. Umugdiw niya na yun. Para bigyang linaw ang misteryosong umiiyak sa walkie-talkie. Nitong Huwebes, kasama ang paranormal investigator mula Davao na sina Dean at Dings, bumalik sina RJ, Jimboy at Louie sa lugar. Maririnig kaya ulit ng grupo ang pag-iyak ng babae. Tingog. Nakuha ni mo? Tingog. Tingog. Sino ba talaga ang nagsasalita sa walkie-talkie? Pakinggan natin! Kusga. Ang lood nun eh. Sa aming pagbabalik. Ang biyahe pa Valencia Bukidnon ng grupo ni na RJ at Jimboy nagambala nang sa kanilang dala-dalang walkie-talkie may kakaibang tunog. Kadungog ka dito sa kanya. Matabangan, ma'am. Sa man yung ginabatsyag. Play na lang, ma'am. Aswang naman na, uwang. Para
Para mabigyang linaw ang misteryo sa likod ng boses, bumalik ang grupo sa kahabaan ng tinatawag na overview sa bayan ng Quezon dito sa Bukidnon, kung saan daw nila huling narinig ang pag-iyak. Marami na po namamatay sa area na po yun. Nahanap ng aming team ang di umano kaanak ng mga biktima, ang magkapatid na Eman at Elson. Mama at papa ko yun doon sa overview na tabunan. May ate ka rin, tsaka yung anak niyang bata na na-landslide din. Diyan ako na Kurbada. Ipinarinig namin sa magkapatid ang nai-record na iyak ni na RJ sa walkie-talkie. Hapit-hapit tingog sa mama. Umog diyo niya na yun. Pitapit na po tingog sa kong mama ba. Ko alam kung bakit kung sila may magparandam, baka silak po ka sa mahinumduman mo sila ba. Pagkagat ng dilim, binalikan din ni na RJ, Jimboy at Louie ang di umano sementeryo kung saan sila nag-stop over. Sa pagkakataong ito, kasama na ang paranormal investigators mula Davao na sina Dean at Dings. Dala ang parehong walkie-talkie, muli nilang binaybay ang kalsada na kanilang dinaanan. Hello. Habang sa radyo ni na RJ at Jimboy, may rumihistrong static na ingay. Nag-static sa mo, nag-static. Nagdesisyon ang grupo na lumipat ng channel sa walkie-talkie. Nang biglang, Yan. Ibang lingwahe yun, sir. Dili ba? Taga asa bandang Maranao diri. Malayo, sir. May harapan pa lang, sir. Bali, yung explanation nito kasi once may taas na antena yung base, tapos malapit ka, di ba, 500 meters, mag-adapt talaga sila, makuha yung signal. Dito kasi sa area namin, maraming lingwahe, Bisaya, Ilonggo, Muslim. sinubukan din ni Nadine na kausapin ang di umano kaluluwa ng babae gamit ang electromagnetic field sensor. Nga, mahuli na may, lood na may, kusga. Kusga. Ang lood na may. Pulaan namin sa inyo ha. Alang ilagay. Yung nakaraan na sumabay sa kanila, kung taga dito kayo po, dito na lang kayo. Negative talaga sir, walang nagparamdam or something static sa radio, wala talagang nasagap. Based nun sa video sir, pwedeng di totoo yun. Di naman siguro kami magpaprank ng ganun, tsaka bumibiyahe kami. Wala naman kami makukuha kung magpaprank kami ng ganun. Ang nai-record na video ni na RJ, ipinasuri rin namin sa isang sound technician. Possible, may nagtitrip, tinututok yung walkie-talkie dun sa speaker, tas nagpatunog from YouTube. Posibleng literal na nangihingi ng tulong yung babaeng umiiyak. So, naka-off ako, ito naka-on. At may mga signal na nag-i-interfere. Kasi malapit lang ako. Pero kung nasa malayo naman ako, maririnig pa rin, no? Ibig sabihin kahit sa malayo ako, no, mga 1 kilometro, hanggang 5, kaya tong walkie-talkie. Kapag sobrang lakas ng signal na sa ibang transmitter, pwede itong marinig ng iba, kahit sa ibang channel or kahit sa parehong channel. Paliwanag naman ng isang electrical engineer, ang iyak na narinig ni na RJ, maaaring nasagap lang daw nila mula sa ibang radyo. Mga bandang mga alas 12 ng mga hating gabi hanggang madidiling araw, may mga pagbabago sa atmosphere, tinatawag na atmospheric variation, pwedeng maka-apekto doon sa propagation ng signal. No? Halimbawa, sa Batanes, nakarinig sila ng signal galing Taiwan. Kung gawa lang po ito ng tao, wag na silang mag-trip kung ganun man kasi baka madisgrasya pa yung mga tao na nagmamaneho. Boses nga ba mula sa kabilang buhay o sadyang ginawa lang para umingay? Hatiman ngayon ang opinyon hinggil sa boses na nai-record ng magkaibigan para kina RJ at Jimboy, ang kanilang narinig nung gabing yon magbibigay raw sa kanila ng kilabot habang buhay.
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.